ang pagbili sa kauna-unahang submarines ng Pilipinas, pinag-uusapan na. Ito nga po mga idol, ang pinakamahal na proyekto ng modernization program ng AFP. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Pinag-usapan sa Senado ang AFP Modernization Program at ang Submarine Acquisition Project ng Philippine Navy. Dito nga po ay sinabi ni Senator Bato de la Rosa na merong paraan upang patasin ang defense budget ng ating bansa. Ito nga raw po ay dahil tumaas ang GDP o Gross Domestic Product ng Pilipinas, kaya't posible nga rin pong dagdagan na higit sa 1% ang pondo ng ating bansa para sa modernization program. Ihinalin tulad pa nga po ng senador na ang ibang mga bansa ay gumagastos ng nasa 2.5% hanggang 3% ang kanilang GDP o Gross Domestic Product para sa kanilang depensa. Hinihiling nga po ng senador na taasan ang defense budget ng ating bansa na umabot sana ng 2% o at least man lang ay humigit sa 1% ng ating GDP. Sa pahayag naman ni Senator Coco Pimentel ay sinabi nito na i-prioritize ang pagbili sa mga surface vessel kumpara sa mga submarines. Dapat nga raw po muna bumalik sa basics at paramihin muna ang mga surface fleet ng Philippine Navy at wag munang bumili ng mga mas mahal at mahal ding i-maintain na mga submarine. Sagot naman ng Senator JB Ejercito na ang mga submarines ay deterrent at kaya nga po nitong palubugin ang mga malalaking surface vessel at mga fleet ng barko dahil mahirap nga pong hanapin ang mga submarines. Sinang-ayunan naman nga po ito ni Senator Francis Tolentino dahil pinaniniwalaan nito na ang China ay nagkakalat ng mga submarines sa ating mga teritoryo na hindi natin nakikita dahil ang mga submarines nga po ay nasa ilalim ng katubigan. Dito nga raw po makikita natin ang importansya ng mga submarines na kulang sa ating fleet. Dagdag pa nga po nito na ang mga kapitbahay nating bansa ay meron ng mga sariling submarines tulad ng Malaysia, Indonesia, Vietnam at Myanmar. Inulit naman nga po ni Senator Sani Angara at Senate President Mig Zubiri ang pagdagdag ng 10 billion pesos para sa AFP Modernization Program ng fiscal year 2024. Sa kabuuan mga idol ay dumadami nga rin po ang suporta na mula sa mga senador para sa pag-increase ng defense budget ng ating bansa. Bagamat dinagdagan na nga po ng 10 bilyong piso ang defense budget ng ating bansa, ay kulang pa nga rin po ito para sa Horizon 3 shopping plan kung saan sinama dito ang mga modern warships at mga fighter jets. Kung matatandaan nga po natin mga idol, si Defense Secretary Gibo Teodoro ay nag-request ng mahigit sa 110 billion pesos para sa fiscal year 2024's modernization funding, ngunit hindi nga po ito naaprobahan. 40 billion pesos nga lang po dito ang naprobahan ng Senado at ito na nga po sa kasalukuyan ang pondo ng ating modernization program. Hindi pa nga po kasama dito ang 10 bilyong piso na dinagdag sa ating defense budget. Kaya't sa kabuuan, ang buong AFP Modernization Program ay may pondo na 50 billion pesos kada taon. Mga idol, alam naman nga po natin na kulang sa pondo ang ating bansa para makabili ng mga moderno, advanced at maraming assets. Kaya't ang pondo ng Modernization Program ay pinagkakasya na lamang upang makabili ng iba't ibang assets na kailangan ng ating bansa. Dito nga po mga idol ay makikita natin na mga ilang units lamang ang nabibili ng Pilipinas. Ito nga po ay dahil konti lamang ang pondo na nilaan para dito. Kailangan nga po kasing pagkasyahin ang pondo sa bawat proyekto ng modernization program ng AFP. Kaya't kung papansinin natin ay tigda 2 barko lamang ang nabibili ng ating bansa. Gayunpaman ay tuloy pa nga rin po ang modernization program ng AFP at umaasa nga po tayo na darating din ang panahon na magiging solido at malakas ang depensa ng ating bansa. Yun nga lang mga idol ay siguradong bibilang tayo ng ilang taon o baka abutin pa ng dekada bago natin makita ang mga moderno na mga warships at eroplano sa ating hanay. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!